So, ngayon mga chang, today is March 22, 2026. It is another Sunday. This is another Sunday vlog, no? Nakalabas tayo sa terrace. Kasi diba, 2 years na yung validity ng English examination. So, sabi niya mag-take kami yung ano natin sa terrace. Tawag na mga sana. So, update din sa English examination na i-take ko. So, yun nga, PTE sana yung wait lang. So, may guest po tayo for unboxing. Here's my lovely friend. Dito lang tayo sa terrace. So, today is Sunday. Gawa tayo ulit ng Sunday Kwentuhan vlog. Namiss ko kasi yung Sunday Kwentuhan vlog natin before. So, ano ba ang mapagkakwentuhan natin ngayong linggong to? Yun. So, kwentuhan lang tayo about sa mga ganap-ganap sa nursing, visa bulletin, at saka kwentong, mga pinaggagawa ko ngayong lately sa buhay ko, no? So, yun, lumabas na nga yung April 2026 visa bulletin last week. Ngayon lang ako ulit nakapag-vlog kasama tong visa bulletin. So, wala siyang movement. Until now is nasa August 1, 2023 pa rin siya. And yung filing date ay is January 1, 2024. Pero no, ang laki ng movement ng Mexico. Nasa sila nasa 8 months movement. Parang June 2024 ata sila. And the rest dun sa ROW, nag-move din yata. So, hindi ko na masyadong sinilip pa yung sa visa bulletin. Kasi, syempre, yung sinilip ko lang yung sa Philippines. So, ayun. So, syempre, kung ano na naman yung mga naisipan kong gawin while waiting for dun sa movement ng visa bulletin. Right now, parang tinry naman namin or binalik ko yung running era ko because before, nagra-run na rin ako nung nasa UAE pa ako, mga 2018 to 2019. So, pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi ko na siya natuloy kasi, yun nga, nabisi na ako sa mga training ng hemodialysis. So, ngayon, nagbalik loob ako sa running or sa running era, kasama yung running body ko, yung asawa ko, which is napilitan lang siya. Pero it's beneficial din naman para sa kanya yung pagra-run, no? So, na-enjoy din naman niya. Nung starting year na to, 2026, nag-start kami ng asawa ko na mag-walking, 2 to 3 times per week hanggang sa mag-running. And nag-try din kami mag-fun run. Nung March 8, sa festival, yung Heartbeat Run, gumawa din ako ng vlog doon. Medyo magulong vlog yun, no? Pero, wala. For lang din. Digital diary purposes ko din yun. So, ayun. So, we'll see if uulit kami mga around May. Hindi kasi ako makapag-decide pa again bukod sa budget is yung, depende kasi sa movement lagi ng visa bulletin. Kasi, if kasi mag-move ng malaki yung visa bulletin or umabot sa amin sa PB namin, hindi na kami masyadong gagastos. Kailangan namin mag-save talaga. So, balik tayo doon mga chang sa sa visa bulletin. So, doon, nabasa ko doon sa isang group page doon sa FB. Alam naman to ng karamihan. And also doon sa mga group chat na member ako, nabasa ko, kaya daw hindi nag-move as of today because affected din tayo doon sa war sa Middle East. At the same time, nagsara kasi yung mga US Embassy sa Middle East. Kaya siguro affected tayo. In what way are we affected? Hindi ko lang din masyadong, hindi ko na inalam pa. Kasi nag-anxiety lang ako. Tapos meron din daw ngayon congestion sa interview sa US Embassy. So yung mga may interview date na ngayong March, mga na-reschedule ng April and May. So tingin nila, or yun nga, parang may congestion na rin sa pag-i-interview doon. Kaya most likely hindi siya nag-move. Yung iba naman sabi it's a good sign na yung ibang countries also are moving. It's a sign na nagpo-progress daw talaga yung visa bulletin. Talagang kailangan lang natin ng mahabang patience, no? So may nabasa din ako doon na parang yung ibang bansa parang sila naman daw yung nag-move ngayon dahil parang umabot daw sa point na nagreklamo sila sa BON. I'm not sure which state or sa kabuuan ba. Basta nagreklamo sila na bakit parang Philippines lang daw yung malaki ang nag-move. Kasi meron din doon nagsabi na parang sa mga Filipino nurses daw na bago doon kailangan matatag talaga yung sikmura mo kasi pag alam nilang Filipino nurse ka, pag-iinitan ka talaga nila kasi may kinalaman na rin daw to doon sa
pag-move ng visa bulletin kasi nga mas pina-priority daw tayong Filipinos. Yun din nabasa ko lang ha. Hindi siya from me. So, ang importante naman para sa akin na auntie ko dito is hindi siya re-retro kahit paano. So, may chance pa rin tayo. So, all in all, siguro, by October, halos 3 years na akong naghihintay or, ayun nga, naghihintay dito sa application ko sa US. So, ay, grabe. Wala. Kailangan lang natin talagang i-busy yung sarili natin para hindi tayo maging anxious or what. And so, then, sa English examination na iti-take ko. So, yun nga, PTE sana yung iti-take ko. Kasi nag-expired na yung English examination ko noong January 2026. Sabi ng friend ko na nandun na sa US, nasa Missouri din siya nakabase. Sabi niya, okay, siguro much better if mag-retake ka na lang ng PTE or ng English exam kapag ka-current na yung TD mo. Kasi 'di ba 2 years lang yung validity ng English examination. So, sabi niya mag-take ka na lang ng pagka-ano ka na, current na yung priority date mo. Kasi yung visa screening naman is 5 years ang validity. So, ayun, yun yung sabi niya. So, baka i-take ko na lang once na current na yung priority date. Tapos, naka-receive din ako ng email sa NYSEB. Pinare-renew na rin nila yung yung New York license ko. So, siguro kapag nagawa na lang din ako ng separate video ko na step by step kung paano mag-renew ng New York license. So, ayun. Baka next week ko na siya asikasuhin. Kasi, titingnan ko pa parang may nababasa ako na inulit pa nila yung child abuse. At saka yung infection control yata na yung mandated training. So, we'll see. Balitaan ko kayo dun. Ano pa bang pinagagawa? Yun. Nagbalak din akong mag-CNN examination last year pa to. Siguro before end ng 2025. Kasi mag-CNN ako para mabisi ako. Para ma-motivate ako magbasa. Parang kakahintay nga dito sa visa bulletin. So, na nga. Nag-member ako ng PNA at saka ng 500 pesos lang yung per a year. Nagpa-member din ako ng RENAP. 500 pesos din yun for a year. Pero yun naman kasi isagot siya ng company namin. So, na-reimburse ko yun, 500 pesos. So, ayun. Nag-move yung visa bulletin ng, if I'm not mistaken, 7 March. So, parang sabi ko, ay, tutuloy ko pa ba to? Or, mag-focus na lang muna ako sa ibang mga bagay like si PTE. Sige. Pinakiramdaman ko siya ngayong itong April visa bulletin. So, hindi pa rin siya gumalaw. Pero, andun pa rin yung agwat ko. Which is 4 months na yung agwat namin dun sa PD. So, sige na nga, PTE na lang yung i-focus ko. And at the same time, meron kasi akong pinafollow na YouTuber sa YouTube. Pinafollow na YouTuber sa yung pinafollow kasi ako na nurse, Filipino nurse, vlogger. Nevada-based siya. Yan, si Nurse Germs. Yan. Si Nurse Germs, ang favorite kong vlogger kasi ang dami kong natutunan sa kanya sa hemodialysis. Most especially nung mga time na nagbalik loob ako sa dialysis. Visit nyo yung channel niya as in, ang dami nyo matututunan. Sobrang educational. Ang daming learning. Yun, shoutout kay Nurse Germs, my favorite vlogger. Yun, sabi niya sa akin, much better if CDN na lang daw yung i-take ko. Kasi may CDN exam din naman dito sa Pilipinas, pero for US din yun. Magtingin-tingin na lang kayo sa Google. Kasi CNN daw, or yung Certified Nephrology Nurse, holds no bearing daw sa US. So, parang hindi siya makikredit doon. So, sabi niya, why not take CDN na lang or yung Certified Dialysis Nurse? Pwede naman daw i-take yun dito sa sa Philippines. So yun, doon din ako ng research doon, pero ayun nga, hindi ko na siya ma-prioritize ngayon, mapa-CNN or CDN kasi nga yun ko na lang PTE na lang muna yung pag-focus ko. Regards naman doon sa aking working area, doon sa work ko ngayon sa hemodialysis, awa ng Diyos, naka-second shift na kami, parang 19 patients na kami. MWF pa rin, pero open na yung PPHS namin. And 5 na kaming
1, 2, 3, 4. May na kaming mga nurses doon. So, magaan-gaan na yung trabaho. Hindi katulad dati na 11 to 12 patients. Dalawa lang kami ni Ma'am Dani. Parang mababaliw kaming dalawa. So, thankfully, nadagdagan na kami ng mga nurses. Gumaan naman yung trabaho namin kahit paano. So, gusto ko din i-congratulate yung mga nakapasa ngayong February 2026 PNLE examination. So, grabe no, from 8,000 plus na mga test takers, grabe, parang 3,600 lang yung nakapasa. So, about 44% daw yung passing rate. So, congratulations sa mga nakapasa. And retake lang ng retake dun sa mga hindi nakapasa. Huwag nating tatapusin ang ating dream dahil lang sa hindi tayo nakapasa ng first take. So, yun, retake lang kayo ng retake. Marami pa tayong kakainin bigas dito sa career path na tinatahak natin. So, walang susuko. Nagbalik loob din ako sa pagbabasa ng mga books ngayon kasi yun nga, para matrain na yung brain ko mag-isip ng mga English dahil nga dun sa PTE examination. Kailangan ko kasi ng mahabang review kahit anong subject pa yun kasi kilala ko yung sarili ko, hindi ako mabilis. Hindi, kailangan mahaba yung preparation ko if mag-take ako ng mga exam. So, yung nagbalik loob ako sa pagbabasa ng mga libro. Any naman ako, wala naman akong preferred na genre ng mga books. So, sa ngayon, binabasa ko is yung... So, ito yung binabasa ko ngayon, Life Unlocked by Srinivasan Pillai, MD. So, nabili ko lang siya sa Book and Mags, 189 pesos. Nabili ko siya last year pa ng January 2025. So, ano lang to, about the conscious and unconscious mind natin. Yung conflict between the conscious and unconscious mind when facing fears. So, yan, maganda. Nakakailang page pa naman ko dyan. Hindi ko pa siya actually, na-start ko lang siya kahapon pa. So, hopefully, mabuhay nito yung aking mga brain cells sa brain cells for English. Pata mo, hindi ko na alam sasabihin ko. Oh my God, 6 o'clock na. Tapos, yung mga tiyan, dumating pala yung bayaw ko. From US din siya. So, 1 week lang siya dito. Kasi may mga transaction siya na inayos at inaayos pa sa ngayon. Nagpasalubong siya ng mga goodies from Trader Joe's. Gusto ko siyang i-unbox para lang wala lang, gusto ko lang siyang i-unbox para ma-record ko din or ma-document ko lang din sa digital diary. So, tara, unbox natin. Kunin ko lang, ha? Ang dami, no? Natin sa terrace. Tawag na mga chanaks. So, ayun siya mga tiyan, bigat. Trader Joe's. Tara, unbox natin sa terrace. Wait lang. Unbox na. Oh my God, ang bigat. Kunin ko pa yung iba. Actually, itong ibang hindi na to Trader Joe's eh. Pero sama na lang din natin sa unboxing. Nakatuwa kasi mag-unbox ng mga pasalubong. May iba akong vlogs din na unboxing ng pasalubong. From may pinsan naman. Pag nagtututor sila. So, tara, start tayo. So, may guest po tayo for unboxing. Here's my lovely guest. Say hi! Ayun, sa floor daw muna siya upo. Sige, so open natin. Wait lang. Yun. So, first up, merong binigay na eto, Trader Joe's na wait lang, ano ba to? Na stand-up collapsible grocery tote bag. Holds up to 6 gallon. So, sabi nila yung Trader Joe's to, para siyang store daw siya na meron silang sarili nilang mga product. So, syempre, sinilip ko agad sa Google kung meron sa Missouri. So, meron naman. So, ayun siya. Tote bag din palang tawag dito. Collapsible tote bag. Ito. Tapos, meron din siyang design dito sa ilalim. Cute. Okay. So, tingnan na natin. Isa-isahin na natin. So, not sure mga tiyang-tiyang if lahat ba to is Trader Joe's product, no? Pero ito general natin. So, first, ito Honolulu Cookie Mini Bites. Strawberry, matcha flavor. Wala lang daw mahilig sa matcha. Pero okay na din. O, lagyan mo dun sa box. Next is Next is strawberry shortcake, sour wild raspberry gummies. Oo. Okay.
Product din siguro ito ng ano. So, much ba to? Grabe, mga tiyang, parang nasa $6 na siya. So, ayan, kasalubong naman yun. Okay, next is ganun din, strawberry sour gummies, pero ito naman ay yun yung flavor niya, sinabi ko na, so strawberry sour gummies, pero pareho siyang strawberry shortcake. Okay. Next is Spicy chips. I like spicy chips. ito yung Trader This is Joe's my to. favorite. Yeah, okay, this is ito yung, rolled corn tortilla chips, chili and lime. Masarap to. Dati na sila nakapag-uwi ng ganito. Masarap to. How much to? Baka how much ka alam na. Anong price? Hold mo nga bansa. Ang dalawa yan eh. Yun, so lobat na naman po ang ating microphone. Okay, next. Yun, so mga tiyang baka magtaka kayo ha, kasi nag-iba yung resolution or what. Nag-full data na yung cellphone ko. So ito, let's see. Speculoos cookies. So crisp caramelized cinnamon spiced Belgian. So Trader Joe's din siya. Yan. O, bunso, lagay mo na dyan. Okay, next. Ano pa ba? Ito, tips, hindi naman yung Trader Joe's eh. Yan. Pero lagyan na rin natin siya. Yan, tips. Request yan ng mga anak ko. Gustong-gusto nila yan eh. So, may bunny. Ano ito nandyan, Colleen? May ducks. Ducks. Penguin sana sasabihin mo. Okay, go. Lagay mo na sa box. Go. Okay. Ito pa. Speculoos. May isa pa. Cookies. Lagyan mo naman siya. Eto. Ano ba to? Trader Joe's chocolate coated chocolate chip cookie dunkers. Ito yung sinasabi ng hipag ko na kailangan i-sausaw siya sa milk para mas masarap. Sige, lagyan mo na dyan bunto. Next! Ano lang yan? Next is ito. Speculoos din siya cookie butter spread. Trader Joe's din to. Ayan, Trader Joe's. Do not refrigerate, store and boil. Okay. Put it there na. Next. Ano pa? Ito. Kunin Spicy Regato Mix. Premium Asian Rice Crackers. Okay. Trader Joe's din kaya to? Not sure eh. Not Trader Joe's. Wait lang. Patayin na bunso. I'm not sure, pero okay na yan. Okay. Next. Sconza chocolate. Roasted almonds. Ang dami ng mga goodies. I'm not sure din yung Trader Joe's, pero okay. Next, we also have ito. Uppercland na to. Roasted unsalted pistachios. Yay! O, pitik na rin na bunso. Lala! Madam the bag ko din. Yan. Tingin, tote bag din siya ng Trader Joe's. Open mo, anak. Kasi, iyan. Show them. Show them. Look. Wait. Ayan. Move backwards ka ng konti, bunso. Ayun. Trader Joe's Cheese Experience Quesadilla Potatoes. Ano din siya? What do you call this? Tote bag. Cute niya. Cute lang. So, yun. Meron din pang mga ano dito, but I think parang nabili na to sa mga tawag dito sa Costco eh. Toast them, pop-ups. Ayan, request ko ng anak ng nanay. Mom, let's just sit there. Okay. Ito din. Ano bang flavor ng mga to? Iba siya. Frosted s'mores. Okay. We like to sit there. Wait lang anak. Meron ding
Frosted Blueberry Pop-Tarts. And meron pang isa dito. See? Cookies and cream naman to. Toastem naman. So, toastem, from the word itself, tinotoast lang to. Yung iba kasi, microwave. And mga ito, Rice Krispies. Rice Krispies lang naman. Yun. So, yun na. Pinadalan din pala ako ng biyanan ko ng lotion. St. Ives. At saka ito, hiningi ko to crack heel. Nagpadala talaga ako sa puro ko crack sa heel. Ayan, galing to sa biyanan ko kay Mami, Nali. Okay. So, ayun lang mga chang. Thank you for watching this. The short vlog, mga kwentuhan Sunday kwentuhan natin. Salamat din sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking mga videos na eme-eme lang. So, see you again next time sa aking next vlog and hopefully makamit na natin ang ating US American dream mga chong-chang. So, please don't forget to subscribe, like, and share and see you again on my next vlog. Bye-bye!